Ngayon ko lang to gagawin sa buong buhay ko, ang matulog ng maaga. Ready na sana akong matulog. Pero may disturbong pumasok dito sa kwarto. Etong pamangkin ko na may daladalang ang kumot. Pinalayas daw siya sa mama niya. Kaya dito muna siya makitulog. Isa pa tong auntie ko. Hindi na nagpapigil, umakyat na din dito sa kwarto. Nagulat din ako dito kay nanay. Hindi lang kumot ang bitbit, kundi pati na din unan. Halatang pinlano talaga nila ito. Abay, hindi na mapipigilan tong mga to. Nagbago na tuloy yung isip ko na matulog ng maaga. Kasi kilala ko talaga tong mga angkan ko. Bago yan matulog, magchismisan muna yan. Pati na din itong pamangkin ko, nakisali na din sa chismisan. Dito na nga sila sa may sahig nagsiksikan. Gustong gusto nila na dyan talaga matulog. Pero feeling ko naki-aircon lang tong mga to. Habang nagchikahan nga to sila, syempre ako nakikinig din. Pinilit ko talagang pumikit at matulog na. Pero parang walang tulog na mangyayari dito. Kasi si Papa pumasok dito sa kwarto na may bitbit na mangga. Gusto pa ata ni Papa na magmukbang kami ng mangga nito. Ewan ko kung saan galing yan. Wala naman kaming tanim na mangga dito. Kung kailan gabi na, dun pa naisipan ni Papa na kumain ng mangga. Hindi na ba talaga pwedeng ipabukas to? Etong auntie ko naman parang walang balak matulog. Pag andito yan sa bahay, kung ano-ano lang talaga yung kinakain yan. Paniguradong galing to sa ref ko ba? Hindi talaga ako binuhay para matulog ng maaga. Kung may contest pa sa puyatan, paniguradong panalo na kami. Buti pa tong pamangkin ko na naginip na. Sarap ng tulog kasi humihilik pa. Bumaba nga ako para uminom ng tubig. Naabutan ko ngayong auntie ko dito sa baba. Magtitimpla daw siya ng gatas para makatulog na siya. Feeling ko gutom lang talaga tong auntie ko. Kaya naghanap muna ako ng pwedeng kainin dito nga sa ref. Dito pa talaga naghaharutan tong mga alaga ko. Sa nakikita nyo, hanggang ngayon puno pa din tong ref ko, no? Abay, seryoso talaga ako. Napaabutin to ng 1 taon. Bali, kakatapos lang talaga naming naghapunan. Pero eto, gutom na naman kami. Sa pagkalkal ko dito sa freezer, nakita kong may nabili pala akong siopaw. Panahon na siguro para kainin to. Sa mga ganitong oras, pagkain lang talaga yung iniisip namin. Etong frozen siopaw, i-steam mo lang pala to. Kaya nilabas ko na tong pangmalakasan naming steamer. Syempre, nilagyan na namin ng tubig. Etong si madam, kahit mag-i-steam na nga lang, mapapalpak pa din. Nasubrahan lang ata to sa talino ba? Lalambot pa ba tong siopaw na to? Kasi sobrang tigas talaga. Eto na nga, nilagay ko na nga isa-isa. Hindi ko na pasubrahan, magluluto ako ng tag-iisa lang kami. Etong si madam, kahit 4 lang tong niluto niya, binilang pa talaga. Pinatakpan ko na nga sa auntie ko para lumambot na nga ito. Tapos meron pang natira kaya binalik ko na lang dito sa freezer. Kasi paabutin ko pa yan dito ng 1 taon. Kanina pa nga namin to in-steam. Kaya pala hindi kumukulo. Hindi pala naon ng auntie ko tong steamer. Magiinit lang ng siopaw pero maabutan pa talaga ng umaga. Etong pinsan ko, saan kaya galing to ng aswang? Talagang hating gabi nang umuuwi. Iba din yung talent nito. Ay nako, hindi talaga maabutan ng 1 taon tong stock sa ref ko. Kasi maya-maya minumukbang ng auntie ko. Sabi na nga ba, ito talaga yung tinulog niya dito sa mansyon. Iba din yung talent ng auntie ko. Kayang makipagdaldalan kahit walang kausap. Nako, delikado na talaga to. Kailangan na talagang maluto tong siopaw ko. Kaya kahit kakakulo nga lang nito, abay hahanguin ko na kaagad. Pwede na siguro to. Hindi na pwedeng patagalin. Kasi natatakot na ako dito sa auntie kong nagsasalita mag-isa. Etong si madam, nagyayabang na naman oh. Kahit ininit niya lang naman tong siopaw. Pinahawak ko na nga dito sa auntie ko. Talagang inaamoy-amoy pa. Pati itong mga alaga ko, nadadamay din sa pagpupuyat namin. Sabi ng auntie ko, ito daw siopaw, masarap daw i-partner sa gatas. Kaya pati kami, tinimplahan na din niya. Pero si Papa, kape lang talaga daw yung sa kanya. Hindi kami dito sa baba kakain. Inakyat na nga namin dito sa taas. Kasi sa kwarto namin to mumukbangin. Kung ano-ano na lang talaga yung naiisip namin ba. Eto na siguro ang epekto sa kakapuyat. Pero at least, magpupuyat kaming busog. Dahil sa tagal ngang lumambot itong siopaw, si nanay nakatulog na sa kakahintay. Ang dami na sigurong napanaginipan itong pamangkin ko. Pero eto kami, kumakain pa. Talagang dito pa kami sa kwarto ko nagmukbang. Wala na talagang tulog ang mangyayari dito. Hanggang balak na lang talaga ang pagtulog ng maaga. Kasi puyat na naman. Mainit nga yung siopaw, mainit pa yung gatas. Mirisi ni mo madam. Grabe na tong pinagagawa sa buhay namin. Wala pa ding pinagbago. Yung auntie ko, hindi talaga tulog ang pinunta dito. Kain talaga.